Wala kang karapatang sagot-sagutin akong hayop ka. Hindi porket mahal na mahal ni Tyrone si Devi, may karapatan ka na rin pumasok sa buhay niya. Ikakasal na kaming hayop ka, kaya tigilan mo ng mga ilusyon mo. Galit na galit ito. Dinampot nitong isang pitchel ng malamig na iced tea at ibinuhos sa kanya. Nanginig siya sa lamig lalo pat centralized ang aircon sa buong mansyon ng mga Craig. What the hell is going on? Dinig niyang sigaw ni Tyrone nang pumasok ito sa kusina. Agad na lumapit si Jennifer dito at nagkunwaring kawawa. Tyrone, ito kasing si Alondra. Sinabihan ko nang doon siya sa loob ng party pero nagpumilit dito sa kusina. Gusto sigurong kinakaawaan siya kaya ganyan. Tiningnan ng masama ni Tyrone si Jennifer. Saka hinubad nitong suot na jacket at ibinalot sa katawan niya. Ipapahatid na kita sa driver para wala ng gulo. Sabi nito sa kanya. Ako nang bahalang mag-explain kay Devi tungkol dito. Dagdag pa nito. Tinawag nitong isa sa mga tauhan para ihatid siya sa labas kung saan naghihintay ang driver nito. Pakiramdam ni Alondra ay para na rin siyang pinalayas ni Tyrone sa inasal nito. Ni hindi man lang nito pinagsabihan si Jennifer sa kabastusang ginawa nito sa kanya. Talagang kahit katiting na pagpapahalaga ay wala nang nararamdaman para sa kanya si Tyrone. Salamat at pinaalis mo na ditong babaeng yon. Masuyong sabi ni Jennifer kay Tyrone nang makaalis na si Alondra at nakabalik na sila sa pagtitipon. Masyado na siyang pumapapel. Sana iniwasan mo na lang siya para wala ng gulo. Sabi niya rito. Kinakampihan mo bang babaeng yun? Angal nito sa kanya. Ako pa ngayon ang lumalabas na masama ha? Napahinga siya ng malalim. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang masira ang araw ni Devi. Huwag mo sanang kalilimutang siya pa rin ang ina ng anak ko. Paalala niya rito. So ako nga talagang masama. Jennifer, pagtatalunan na naman ba natin to? Ang sa akin lang, ayoko na ng gulo. Lalo pat may anak kami. Ayokong mag-alala pa si Devi sa tuwing nakikita niyang nasasaktan ng mami niya. Sana naiintindihan mo. Umiyak si Jennifer. Bakit parang kasalanan ko pang lahat? Ako na nga tong nagmamalasakit, ako pa tong may kasalanan? Babe, ani ang sinuyo ito. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na may maisumbat sa atin yung bata. Lalo ngayon na nakuha ko na yung loob niya. Alokin mo ng pera si Alondra para makuha natin ang custody ni Devi. Kinabukasan na inihatid ni Tyrone si Devi sa bahay kung kaya't sinita niya ito. Wala sa usapan na magstay overnight sa inyong bata. Iritadong sabi niya rito. Galit pa rin siya sa ginawa ni Jennifer sa kanya kagabi. Sorry kung hindi ko na ipinagpaalam sa'yo. Nag-request kasi siyang matulog sa tabi ni na mommy. Anito sa kanya. Kahit na, dapat ipinagpapaalam mo pa rin sa akin. At saka nga pala pagsabihan mo Jennifer mo. Dahil sumusobra na siya. Sita niya rito. Kilala ko si Jennifer. Hindi yun magagalit sa'yo ng walang dahilan. I'm sure nag-aalala lang siya. Katwiran ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na nagsisinungaling ako? Iyamot na tanong niya rito. Tiningnan siya nito ng matiim. Hindi ba sanay na sanay ka namang magsinungaling? Nanuot hanggang sa kanyang kaluluwang mga titig nito. Diyan ka magaling, hindi ba? Hindi na siya nakapagtimpi pa. Sinampal niya ito sa kanang pisngi. Nagulat si Tyrone sa ginawa niya. Mas lalong dumilim ang tingin nito sa kanya. Hinawakan pa nitong isang braso niya. Wala kang karapatang pagbuhatan ako ng kamay. Sinasabi ko lang kung anong totoo. Bakit pa paulit-ulit mong ipinaggigiitan sa akin ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon? Pinagsisihan ko na yon. Pero paulit-ulit mo pa rin ipinamumuka sa akin. At pwede ba bitawan mo ang braso ko? Wala ka rin karapatang tratuhin ako ng ganito. Singhal niya rito. Ngunit sa halip na bitawan siya ni Tyrone ay mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Oo, paulit-ulit kong ipapaalala sa yung lahat ng mga kasalanan mo. Bitiwan mo ako. Pinalo niya ito sa dibdib. Nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong siilin ng halik sa mga labi. Marahas yun at halos kagatin na nitong mga labi niya. Kumakawala siya ngunit hinigpitan nitong yakap sa kanya. Saka igineya siya patungo sa kanyang kwarto. Hanggang sa unti-unting naging banayad ang mga halik nito. Na para bang isang mabangis na leon. Na nang matikman ang linam na may unti-unti iyong sumuyo. Ang galit na nararamdaman niya kanina'y napalitan ng nakakakuryente, nakababaliw at nakakakiliting pakiramdam.
Nasumpungan na lamang niyang sariling tinutugon ng bawat halik nito. Ni hindi siya tumanggi nang ipasok nito sa loob ng kanyang blusang isang kamay niya. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang kamalayan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang sensasyong idinudulot ng ginagawa nitong paghalik sa kanya. Naramdaman niyang kinilas nitong hook ng kanyang suot na panloob. Napaungol siya ng hawakan nitong braso niya, habang ang isang kamay nito ay pumasok naman sa loob ng pang-ibaba niyang damit. Tyrone, halos paanas lang na daing niya. Mommy? Daddy? Nandyan po ba kayo sa kwarto? Buksan niyo po tong pinto. Narinig niyang sigaw ni Devi sa labas. Bigla niyang naitulak si Tyrone palayo sa kanya. Mommy? Daddy, anong ginagawa niyo dyan sa loob ng kwarto? Inayos niya ang sarili at mabilis na pinabuksan ng pinto ang anak. Tiningnan sila isa-isa ng bata. Nakakunot ang noo nito. Nag-aaway na naman po ba kayo? Hindi ba nangako ka na sa akin, Daddy? Hindi mo na aawayin si Mommy? Kinarga ni Tyrone ang anak at dinala palabas ng kwarto niya. Hindi kami nag-aaway ng mami mo. Dinig niyang sabi nito sa bata. Hindi kayo nag-aaway? Ano pong ginagawa niya sa loob ng kwarto? Curious na tanong ni Devi dito. Pulang-pulang mukha niya. Kung hindi marahil kumatok si Devi ay baka kung saan na sila nakarating ni Tyrone. Bakit naman kasi masyado siyang pamigay sa lalaking ito? Habang nagmamaneho pa uwi ay naalala ni Tyrone ang matamis na mga labi ni Alondra. Hindi pa rin nagbabagong alindog nito at lakas ng appeal. Oo, at maaaring pinasasakay ka lang yan para akiting muli. Kaya wag na wag kang paloloko sa babaeng yon. Waring sabi ng utak niya sa kanyang sarili. Unti-unti naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi at muling napalitan ng galit ang ekspresyon ng kanyang muka. Damn it. Binilisan na niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nang makarating sa condo unit nila ay nakita niya si Jennifer na nagluluto. Kaagad nitong iniwan ang ginagawa at sumalubong sa kanya. Iniangkla nito mga braso sa balikat niya. Babe, yayain mo dito magstay ng 1 week si Devi. She's into painting pala. Tuturuan ko siyang magpaint. Masayang sabi nito sa kanya. Titingnan ko kung papayagan ako ni Alondra. Matabang na sagot niya rito. Inalis niya ang mga kamay nito sa kanyang balikat at naupo. Tinabihan niya si Jennifer. Hindi mo kailangan ng permiso ng babaeng yun, babe. Anak mo rin si Devi at may karapatan ka rin sa bata. Bakit ba hinahayaan mong siyang nagdedesisyon tungkol sa anak mo? Dahil siyang ina. Maikling paliwanag niya rito. Oo, siya nga ang mami ni Devi. Pero sa inyong dalawa mas may karapatan ka sa bata kung tutuusin. Bakit kasi hindi mo ito dalhin sa korte? Suggestion ni Jennifer sa kanya. Gusto mong kalad ka rin kung anak ko sa gulo naming ito ni Alondra? Ganoon bang gusto mong mangyari? Tanong niya sa babae. Malambing na yumakap si Jennifer sa kanya. Of course not. Gusto ko lang namang maging okay ang relasyon namin ni Devi. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya, kaya nagmamalasakit ako sa bata. Mahinahong paliwanag nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Babe, mas mabibigyan natin ng magandang kinabukasan si Devi kung sa atin siya titira. I mean, paano pa palalakihin ng isang manlolokong gaya ni Alondra si Devi? Hindi ka ba natatakot na isang araw maging kagaya ni Alondra ang anak mo? Nabubuhay sa panloloko? Naririndi na si Tyrone sa tila paulit-ulit na suggestion ni Jennifer na custody ng bata. What if lumaking kagaya ni Alondra si Devi? What if mabait na bata si Devi, matalino? Besides, I'll make sure na sa maayos na eskwelahan mag-aaral ang anak ko. I'll provide everything to her. Kaya hindi niya kailangan gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Tumahimik si Jennifer. Maya-maya ay tumayo na ito at bumalik sa kusina. Nagtungo na siya sa banyo at naligo. Ngunit naaalala pa rin niya nangyari sa kanila ni Alondra kanina. At aminado siyang may bahagi ng pagkalalaki niyang hinahanap-hanap pa rin ang katawan nito. Damn it. Hinugasan na niya ang buong katawan. Na para bang kapag ginawa niya yun ay mawawala ang pagnanasang nararamdaman niya para kay Alondra. Naaalala pa rin ni Alondra ang nangyari sa kanila ni Tyrone kanina. God, hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa utak niyang sensasyong idinulot ng paghalik nito sa kanya. At aaminin niyang hinahanap-hanap niya yon. May mga gabi pa nga nananaginip siyang magkaniig sila ni Tyrone. Namimiss niya ang amoy nito. Namimiss niya ang pagkalinga nito.
Ngunit alam niyang hindi na mababalik pang matamis nitong pakikitungo sa kanya. Si Debbie na lamang ang nag-uugnay sa kanila. No more, no less. Kaya kailangang magising na siya sa katotohanan hanggang pangarap na lamang itong nararamdaman niya para kay Tyrone. Umayo siya ng upo at hinarap ang kanyang trabaho. Kailangan niyang maging masipag para sa future ni Debbie. Dahil hindi pa rin naman niya tiyak na palaging nandoon si Tyrone para sa anak nila. Lalo pat malapit na itong magpakasal kay Jennifer. Sumisikip na naman ang dibdib niya. Sa tuwing maiisip na isang araw ihahatid nito sa dambana ang babaeng yon. Kanina pa naghihintay si Debbie kay Tyrone. Hawak nito ang cellphone na regalo ng daddy nito. Hindi mapakali habang hinihintay ang tawag ng ama. Tahimik lang si Alondra habang nakatingin sa anak. Alam niyang maaga itong nagising dahil nangako si Tyrone dito na ipapasyal ito sa isang sikat na park sa Laguna. Ngunit tanghali na hindi pa rin dumarating si Tyrone. Ni hindi tumatawag. Mami, tinatawagan ko si Daddy. Busy yung line niya. Baka kung ano na pong nangyari sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Debbie sa kanya. Puntahan na kaya natin siya sa kondo. Baka nakalimutan lang niya na may promise siya sa'yo ngayon, sabi niya sa anak. Nakakahiya naman sa tita Jen mo kung pupuntahan natin ang daddy mo sa unit nila. Paliwanag niya rito. Never pang na-late si daddy sa usapan, mommy. Anang bata. Tinabihan niya sa sopa ang anak at hinagod ang buhok nito. Maging siya'y nag-aalala na rin. Kung busy ito ngayon lang ano man lang natawagan itong bata para hindi ganitong nag-aalala ito. Ayaw na ayaw pa naman niya na pinapangakuan ng anak pagkatapos ay hindi naman tinutupad. Mommy, baka bumalik na sa Amerika si Daddy. Ang sabi po kasi sa akin ni Tita Jen, hindi naman daw po sila permanent dito titira. Baka bumalik na po sila sa Amerika. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Debbie sa kanya. Niyakap niya ang anak. Alam niyang pakiramdam ng isang umaasa sa wala. Masyado nang na-attach si Debbie sa ama. At alam niyang dadamdamin ito ng labis kung sakaling ang makabalik muli ito sa Amerika. Ngunit maging siya'y naiinis. Babalik rin pala ito sa Amerika. Sana pala hindi na lang ito nakipaglapit sa bata kung lalayo rin lang pala itong muli. At nasaan na bang lalaking yun? Anak, dapat handa ka sakali mang bumalik nga sila sa Amerika. Sabi ko naman sa'yo, hindi typical na tatay ang daddy mo. Isa siyang Craig. Masyadong malawak ang mundong ginagalawan niya. Hindi sila simpleng tao. Mayaman sila at makapangyarihan, kaya kaakibat nun ng maraming responsibilities na ginagampanan ng daddy mo. He has to take care of all his employees. He has to make sure all their businesses are doing alright. Kaya dapat intindihin mo rin na sobrang busy niya. But he promised. Matamlay na tugon ni Debbie. Sumandal ito sa balikat niya. Mommy, siguro kapag nagkaroon sila ng anak ni Tita Jen, mas lalong mawawalan na ng time sa akin si Daddy. Hindi niya alam kung anong isasagot. Mommy, kapag bumalik sila sa Amerika, pwede ba natin silang sundan dun? Tanong nitong muli. May pait sa mga labing napangiti siya. Naku, ang mahal ng pamasahe papunta doon. Saka kailangan natin ng passport at American visa. Iniba na niya ang usapan. Mabuti pa kaya tulungan mo na lang ako sa kusina. Gagawa ko ng banana pancake. Gusto mo? Umiling ito. Ihintayin ko na lang po si Daddy dito. Matamlay nitong sagot sa kanya. Ngunit hanggang sumapit ang gabi hindi pa rin nagpapakita si Tyrone. Nakatulugan na nga lamang ni Debbie ang paghihintay. At alam niyang malungkot na malungkot ito nang pumasok sa kwarto nito. Awang-awa siya sa bata. Kung pwede nga lang ay puntahan nila si Tyrone para lang mapasaya ito. Naiinis siya kay Tyrone dahil ni hindi man lamang nito tinawagan si Debbie para ipaalam lang kung anong nangyari. 9:00 ng gabi ay dumating ito. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit nakatulog ako ng ganun kahaba. Sabi nito sa kanya. Gising pa ba siya? Tulog na siya. Natulog siyang masama ang loob dahil ni hindi mo man lang siya naisipang tawagan. Inis pa na sabi niya rito. Next time huwag kang mangangako sa kanya kung hindi mo naman pala kayang tuparin. I know. Sabi nitong napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakatulog ng ganun kahaba. Ibig sabihin natulog ka lang maghapon?
Habang si Debbie mangiyak-ngiyak sa kahihintay sa'yo. Sita niya rito. Nakita niyang ilang beses itong napabuntong hininga. Waring hindi alam kung paano magpapaliwanag. Naisip niyang baka ayaw lang nitong bumangon at maghapong nakipaglambingan kay Jennifer. Hindi ba noon ay halos hindi na sila lumabas ng kwarto sa paglalabmaking nila? Uminit ang kanyang pakiramdam ng maalalang mga panahong yon. Iniba na niyang usapan. Ang sabi ni Devi, plano niyong bumalik sa Amerika ni Jennifer after ng wedding niyo? Halos paanas lamang nasabi niya rito. Kunot noong itong tumingin sa kanya. Hindi pa namin napag-uusapan ni Jennifer ang tungkol sa bagay na yan. Casual na sagot nito sa kanya. Pero kapag hiniling ni Jennifer na bumalik na kayo sa Amerika, papayag ka ba? Matiim na tanong niya rito. Ayaw man niyang ipahalata ay lumabas sa tono ng pananalita niya na tumututol ang kalooban niya kung sakaling doon na ito muli maninirahan sa Amerika. Sinalubong nitong mga tingin niya at ewan kung bakit bigla siyang nataranta. Ayon kasi sa mga titig na ipinupukol nito sa kanya, parang gusto siya nitong halikan. O guni-guni lamang niyang nakikitang pananabik sa mga mata nito. Dear God, bakit naman kasi nung magsabog ng apil at kagapuhan sa mundo, ay halos sinalo na ni Tyrone ang lahat. Hanggang sa unti-unting namalaya ni Alondra na hinahalikan na siya ni Tyrone. At siya naman ang kusang tumutugon sa bawat maiinit itong mga halik. Shit! Kinasasabikan niyang bawat sandaling ito. Ngunit bago pa sila tuluyang mawala sa katinuan, mabilis nang kumalas si Tyrone sa kanya at nagmamadali itong bumalik sa kotse na hindi man lamang nagpaalam sa kanya. Nakatayo lang siya sa may pinto, tahimik habang pinanonood itong pinatatakbo palayo ang sasakyan. Nang ganap na itong makalayo ay sa kanya hinayaang kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. All these years, walang ibang isinisigaw ang puso niya kundi ang pangalan ni Tyrone. At kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit na kailan ay hindi niya ito nabura sa kanyang puso. Kahit pa nga alam niyang malabo nang mabalik pang mga masasaya nilang alaala. Punong-puno na ito ng galit sa kanya. Besides, alam niyang mahal na mahal nito si Jennifer. At kahibangan lamang kung hindi niya buburahin ang damdamin niyang ito para kay Tyrone. Pero papaano nga ba siya makakalimot? Nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin ay mabilis na niyang isinara ang pinto at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Doon niya pinakawalan ng lahat ng damdaming matagal na niyang pinipigilan. Kaya naman namumugto ang mga mata niya nang bumangon kinabukasan. Nagulat rin siyang 8:00 pa lamang ay naroon na si Tyrone para ihatid sa school ang anak. Daddy! Sunday kahapon pero hindi ka nagpakita. Napapaiyak na po ko sa kahihintay sa inyo, sabi ni Devi. Ano po bang nangyari? Pasensya ka na anak. Nakatulog ako ng mahaba. Siguro dahil sa sobrang pagod. I'm sorry. Next Sunday babawi ako sa'yo. Napansin niyang iniiwasan siya nitong tingnan. Ni hindi nga lumingon man lang nang isakay nito si Devi sa kotse. Daddy, maghapon kang nakatulog kahapon? Pwede ba yun? Takang tanong ni Debbie sa kanya nang nasa sasakyan na sila at tinatahak na nila ang daan patungo sa eskwelahan nito. Hindi ko nga rin maintindihan kung paano nangyari yun anak. Sagot niya sa bata. Maging siya'y pinagtatakhan niya kung papaano siyang nakatulog maghapon.